So hello no, pag-usapan natin itong tungkol sa mga taong makamundo no, kung paano hindi nila maintindihan ang mga taong namumuhay sa kalooban ng Diyos. Mga taong hindi nila kayang abutin ang pag-unawa ng mga taong namumuhay espiritual sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Dito sa kasulatan, sinabi ni Apostol Pablo na ang mga taong espiritual ay hindi kayang abutin o unawain ng mga taong namumuhay sa makamundo. Dahil ang mga taong espiritual ay maunawaan lamang ng mga taong namumuhay din sa kalooban ng Panginoon. Mga taong namumuhay din espiritual. Ngunit ang mga pag-iisip ng mga taong makamundo ay kayang unawain ng mga taong namumuhay sa kalooban ng Panginoon. Ngunit ang mga taong namumuhay sa kalooban ng Diyos ay hindi kayang unawain ng mga taong namumuhay sa makamundo. So ito ang pag-iba, no? Intindihin natin. Dito sa kasulatan sa 1 John, patungkol ito sa mga taong namumuhay sa sanlibutan, namumuhay o nakikipagkaibigan sa mundong ito. Sinabi dito sa 1 John chapter 2 verse 15 to 17, sinabi dito, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang taong umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Bakit? Paano niya iibigin ang Panginoon o intindihin ang kalooban ng Diyos? Paano niya maunawaan ang kalooban ng Diyos kung ang puso at isip niya namumuhay sa makamundong bagay, nakatuon sa mga bagay sa mundo, sa sanlibutan? Paano niya maintindihan? Ayon nga sa sinasabi ni Apostol Pablo, di ba? Ang taong espiritual ay kaya lamang unawain ng mga taong espiritual. Ngunit ang taong espiritual hindi kayang unawain ng mga taong namumuhay sa makamundo. Dito sa kasulatan sa verse 16 dagdag, ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman or mga immorality or ano pa man na klaseng pagnanasa ng laman, na tawag ng laman o gusto ng laman o nais ng laman, at ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. Pagmamalaki, yung magiging mapagmataas, full of pride, greedy, kasakiman, lust, or ano paman. Itong mga bagay na ito ay hindi galing sa Diyos. At ang mga taong namumuhay sa mga ganito, namumuhay sa makamundo o sanlibutan, hindi kailanman makaintindi kung ano ang kalooban ng Diyos, maliban na lamang kung ang isang tao magbago at isipin niya at magbago at magbalik siya muli sa ating Panginoon at mamuhay espiritual at mamuhay sa kalooban ng Diyos. Dagdag dito, mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasahan ng mga tao. Pagdating ang araw, itong lahat ng mga bagay na ito na pinagnanasahan ng laman, mawawala ito sa iyo sa mga oras na sorpresang darating ang kamatayan. Mawawala. Pati ikaw mawawala kung namumuhay ka rito. Ilalayo ka sa presensya ng Panginoon. Dagdag dito, ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay magbubuhay na magpakailanman. So sino lamang ang makakapasok sa kaharian ng Diyos? Kundi sila lamang na mga taong namumuhay sa kalooban ng Diyos. Hindi ang mga taong namumuhay sa makamundong bagay. Maraming mga tao ngayon na pinagsabay. They are worshiping God. At the same time, they are worshiping Satan through sa pagnanasa ng laman. Sinabi dito sa chapter 3 verse 5 ng Colossus hanggang chapter 6, sinabi dito, kaya't patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo. Ang mga pagnanasang makamundo na nandito sa atin na nag-aalab, patayin natin yan at papalitan at pagsikapan natin na mapalitan ito na nag-aalab sa pagnanais nating paglingkuran ang Panginoon.
Dagdag dito, ang pagkikiapid, karumihan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masamang pagnanasa at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba ng mga Diyos-Diyosan. So itong mga bagay na ito ang dapat nating patayin, na nanatili at namumuhay sa ating kalooban dati dito sa ating sarili. Di ba anong sabi ni Apostol Pablo? Kung ano ang mga bagay na masama na ayaw kong gawin, yun pa yung mga bagay na aking nagagawa. Kaya naiinis siya sa buhay. Kasi nga, kung ano yung matuwid, hindi niya magagawa. Kung ano yung iniisip na masama, yun pa yung nagagawa. Doon mabasa natin yan sa Roma chapter 7. Dito sa dagdag sa kasulatan, kung mananatili sa atin ang ganitong pagnanasa ng laman at hindi natin to papatayin, dito sa dagdag sa verse 6 sinabi, dahil sa mga ito tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. So tatanggap ng kaparusahan ng Diyos ang mga taong mananatiling namumuhay sa laman. Mananatili, kung nananatili pa rin sa kanila ang ganitong klaseng bagay na kinamumuhian ng Panginoon. Mga bagay na itong mga bagay na ito ay hindi galing sa Diyos. Paano natin maintindihan ang kalooban ng Diyos kung itong mga bagay na ito namumuhay pa rin dito sa atin? Paano natin masusunod ang kalooban ng Diyos? Paano natin maintindihan ang mga espiritual na mga bagay kung hindi natin tatalikuran at iiwan ang kasalanan? Kung hindi tayo babalik sa ating Panginoon, paano natin maintindihan ang kanyang kalooban? Dagdag dito sa Galatia chapter 6 verse 7, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Minsan kasi, mas naniniwala tayo na yung mga bagay na yon na masama, iniisip natin na walang problema kahit pa doon na mimiligro ang buhay natin. Minsan iniisip din natin, basta wala akong tinatapakang tao, maliligtas ako. Ito ang sinasabi dito, huwag niyong ninlangin ang inyong sarili. Hindi maaaring puyain ang Diyos o linlangin ang Diyos. Hindi niyo maaari yan. Kayo rin ang babagsak sa sarili ninyong kaparusahan kung patuloy niyong paniniwalaan ang kasamaan na ito ay mabuti. Maraming mga tao kasi ngayon na iniisip na mabuti ang kasamaan. Dagdag dito sa kasulatan, kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Kung ang itinanim ng tao ay makalaman, makamundo, aanihin niya ang kamatayan. Yan mismo ang sinasabi dito sa sulat ni Santiago at saka ni Apostol Pedro, na ang taong mamumuhay sa laman, aanihin niya ang kamatayan pagdating ng dulo. So marami sa atin yan ngayon dito. Kung ano yung mga bagay na ayaw ng Panginoon, yun ang ginagawa ng mga tao. Takot ang tao na maglingkod sa Panginoon. Takot ang tao na makinig sa salita ng Diyos. Takot sila dahil ayaw nilang mabago ang kanilang pag-iisip, upang mananatili silang mamuhay sa kadiliman ng kasamaan sa mundong ito. Ang mundong ito, alipin ng demonyo. Lahat ng mga taong nakikipagkaibigan sa mundong ito, kaaway ng Diyos, dahil ang mga taong namumuhay sa mundong ito o sa makamundong ito, makamundong bagay, alipin din ng demonyo. Kaya mag-ingat kayo, mag-ingat tayo, kasi nga ang kaligtasan, iilan lamang ang mga taong makakapasok doon. Iilan lamang, ilang porsyento lamang ang maligtas, no? So lagi nating intindihan, kasi mas matindi ang hatak ng makamundong ito. Dahil ang mundong ito alipin ni Satanas, ang kapangyarihan ng Satanas andito lalong lumalakas upang hatakin ang mga tao na patuloy mamumuhay sa makamundong ito at hindi mamumuhay sa kalooban ng Diyos. No? So hanggang dito na lang. Maraming salamat and God bless everyone. Amen.